Ngayon po ay mag-celebrate tayo ulit. Mag-commemorate din at the same time na ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa kaligtasan natin ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nais ko pong aniyahan kayo muli na buksan ang inyong mga banal na kasulatan. Ito naman sa Ebanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 23, talatang 39 hanggang 43. Luke chapter 23, verses 39 to 43. Luke 23, 39 to 43. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit, sinaway siya ng isa at sa kanya sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang tao ito ay hindi gumawa ng anumang masama." Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot siya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Ito ang salita ng Panginoon. Panalangin muna tayo. Aming Ama, panalangin namin na sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita, tulungan mo na patuloy na masariwa sa aming isip ang isang matanda ng pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang pagbibigay ng buhay ng aming tagapagligtas para sa aming mga makasalanan. At dalangin namin na sana sa pagsariwa namin ng mga pangyayari ito, muli, lalong sumigla ang aming pananampalataya. Salamat po muli, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Nais ko pong pamagatan ang ating pag-aaral ngayon, Grace at Work. Ang biyaya na siyang patuloy na kumikilos. May nagsabi na ang pagkilos daw ng kasalanan sa buhay ng isang tao ay tulad daw ng espiritu ng alkohol sa isang lasing. Ewan ko kung may mga ganyan kayong karanasan na nakakita kayo ng lasing, no? Na wala na sa kanyang sarili yung kanyang ginagawa. Pero kung kilalang tao at kinonfirm ko nga ito kanina kay Kuya Philip, kung natatandaan niya, natalaw niya. At alam din ko namin ko na may minsan nalasing siya at nung siya'y malasing, sinira niya yung kanyang bahay. Binasak niya. At nung mawala na yung kalasingan niya, wala siyang maalala kahit isa. Nakita na lang niya, sira ang kanyang bahay. Hindi niya ma-imagine siya ang gumawa. At siguro hindi naman po ito isang kakaibang eksena. Ito ay maaaring may mga ganito na rin kayong mga nabalitaan o maaaring personal na rin yung nasaksihan, no? Mga sa kanyang kalasingan nakagawa ng mga pinsala na hindi niya ma-imagine ay kanyang nagawa. Pero alam nyo, kahit lasing ka o hindi ka lasing, kapag nakagawa ka ng mali, mananagot ka. Di ba? Gayon din naman, tayo mga makasalanan, maaaring hindi natin alam yung kalalagayan natin bilang makasalanan. Maaaring alam mo, pero whether alam mo o hindi mo alam, ang mga pinagagawa mo, sa harapan ng Diyos, ikaw ay responsable sa iyong pagiging makasalanan. The Lord hold us fully responsible and will demand the penalty to be paid. Yan ang kalalagayan ng isang makasalanan sa harapan ng Diyos. No? At parang may background ng music. Napaka-terrible ng kanyang kalalagayan. Napaka-hopeless ng kanyang sitwasyon. Maliban lang, dumating sa kanya ang iyay ng Diyos. At dahil nga sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao, no? Sa kanilang kalalagayan na hopeless, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang i-deal ang
kasalanan at ang kalalagayan ng isang taong may sala. Sa isang pamilyar na incident na binasa natin ngayon, merong isang tao na nandoon sa Kalbaryo, nakilala niya si Jesus sa panahon ng pinakamatinding pangyayari sa kanyang buhay. Sa panahon ito na madilim ang kanyang karanasan, sa panahon ito na siya'y malapit ng mamatay, nahihirapan, nagkaroon siya ng pagkakataong magkaroon ng kagalakang walang kapangyarihan. Alam natin ang kwentong ito, isang penitent thief na nakatanggap ng milagro ng biyaya. Isipin nyo, noong oras na yon, dumilim ang kapaligiran, ang anak ng Diyos na si Jesus ay inalikuran ng kanyang ama. Yan ang kalalagayan, yan ang sitwasyon. Pero sa kabila ng isang madilim na karanasan, may mga anghel na nagagalak sa langit at nagpupuri dahil sa madilim na karanasan ito, sa madilim na pangyayari ito, may naligtas, may nagsisi sa kanyang kasalanan. At sinabi ng Biblia, di ba? Di muli mga anghel. Nagagalak sa langit sa isang kaluluwang naligtas. Now, dito sa kwentong ito, familiar naman na tayo, alam natin, mayroon dalawang magnanakaw sa tabi ni Jesus, no? Na pinarusahan din, kasama niya, ipinako rin sa krus, dalawang kriminal na nasa kanyang harapan. At dito sa pangyayari ito, makikita natin kung paanong kumikilos ang biyaya ng Diyos sa isang soberanong paraan. Bakit? Tignan nyo, itong dalawang tao ito, pareho silang malapit physically kay Jesus. Di ba? Pareho nilang naririnig at nasasaksihan ang lahat ng pangyayari. Pareho silang kriminal na dapat parusahan at yun nga, sila ngayon ay nakabayubay din sa krus noong oras na yun. Pareho silang dying, mamatay na. Pareho silang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Pero yung isa ay namatay sa kanyang kasalanan at yung isa ay naligtas. Yun ang sovereign grace. Yun ang biyayang na nakapangyayari. O isang mahalagang testimony ng sovereign grace. No? At yun din ay magbibigay sa atin dapat ng tinatawag na humility. Kasi bilang isang Kristiyano, pareho rin tayo ng dalawang yan eh. No? Pareho rin tayo ng kanilang kalalagayan. Maaring may mga katulad natin, nakapakinig na rin ng Ebanghelyo, pero hanggang ngayon, patay pa rin sa kanilang kasalanan. Maaring may katulad natin na nakapakinig na rin ng mga pangangaral, tulad ng mga pangangaral dito sa iglesia, nakakakin na rin ng mga Bible studies, alam na rin ang kwento doon sa krus, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ligtas. Pero bakit ikaw naligtas? Bakit ako naligtas? Yung sovereign grace. Yun ang testimony ng tinatawag natin nakapangyayari kalooban ng Diyos. Kaya yun ay dapat magbigay sa atin ng humility. Kasi ang pagkakaiba lang naman talaga ng isang taong naligtas at isang taong napahamak, biyaya ng Diyos. Hindi lang iba. At pangalawa, pwede rin magturo sa atin ito, hindi lang ng humility, kundi yung tinatawag na sense of urgency. Sense of urgency. May mga nagsasabi na, tinan nyo, kahit sa huling pagkakataon, ang tao pwedeng maligtas, di ba? Dahil mamamatay na yung isang lalaki, naligtas pa siya. So, hindi pa huli ang lahat lagi. Pero alam nyo, totoo naman yan, pero hindi sa lahat ng panahon nangyayari yan. Kasi ito, isang kwento ng ito, na sa huling, malapit nang mamamatay, naligtas pa siya. Pero meron ba kayo alam na kwento pa sa Biblia na ganyan? Ha? Bihira tayo makaalam ng ganyan kwento. Na ganyang pangyayari. Isang beses nga lang eh. Ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-presume. Na maaaring, pag siguro malapit nang mamatay, baka magsisi pa siya. Hindi natin pwede i-presume yan. Ang bawat isang makasalanan ay dapat maligtas at kailangang maligtas kailan? Ngayon. Ngayon na. Kaya kung meron dito na hindi pa mananampalataya, no? Huwag ka na magpabukas pa, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, huwag ka na
tagal-tagal pa. Huwag mong isipin, bata pa ako, kabataan pa ako, saka na lang yan. No? Kaya nga, minsan, hindi naman ako nag-ibiro kapag kinakausap ko yung mga bata rito. No? Tulad ni Nicole kahapon, kinausap ko. Kami na sa van. Nicole, kailan ka ba magpapamember? Hindi naman siya dinibiro dahil bata pa siya. Sabi niya, hindi ko alam. Pero hindi ko, gusto ko sabihin, yung bata, katulad mo, Nicole, ng mga kabataan na narito, at yung iba sa atin dito, mga hindi pa nila naiisip yung kanilang kalalagayang spiritual. Hindi ka pwede mag-presume, mahaba ang buhay mo. Hindi ka pwede mag-presume na maaari sa susunod na, parang sige, bibigyan ko na ng pansin yung aking spiritual, baka sa oras na yun, hindi mo na maisip yan. No? Kasi ngayon na kalikasan. Dito makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng isang makasalanan na naligtas. Pero gusto ko lang bigyan natin ng pansin dito, mga kapatid, yung mahalagang sangkap ng pagsisisi. No? Mga mahalagang sangkap ng pagsisisi. Na dito ay makikita natin dito sa isang lalaki na wala namang pangalan. No? Binigyan nila ng pangalan Dimas, sa Hestas, o ayan sa palag-ebidensya din ng kanilang mga pangalan, na nagsisi ng kanyang kasalanan. At yung mga sangkap ng pagsisisi na dapat yan din ang makita sa sino mang nag-aangkin na siya ay mananampalataya na ngayon. No? Ayan ang gusto kong tingnan natin ngayon kung hapong ito. No? Bago tayo dumako sa ating Lord's Supper. Unang sangkap ay yung tinatawag na reaction of fear. Pangalawang sangkap, confession of sin. Pangatlo, recognition of Jesus. At pangapat, the petition of mercy. Reaction of fear, confession of sin, recognition of Jesus, petition of mercy. First, the reaction of fear. Verse 40. Sabi rito, subalit, sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Ito isang mahalagang sangkap ng totoong pagsisisi, yung pagkatakot sa Diyos. Sabi sa Aklat ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. At pwede natin idagdag. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng totoong kaligtasan. It's a realization that we are answerable to a holy God who will not tolerate sin. No? Yung bang naintindihan mo na ikaw ay makasalanan at dahil sa pagiging makasalanan mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kanyang presensya. At dahil doon, nagkaroon ng takot sa puso mo. Ibang awareness na ang Diyos, yung sinabi niya, gagawin niya. Diba sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10, verse 28? Do not be afraid of the one who can kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Yan ang sinabi mismo ni Jesus. Ano sinasabi? Anong punto ng salitang yun? Matakot kayo sa Diyos. Maaring nakakatakot ang mga taong gumagawa ng kapinsalaan sa kapwa-tao, pero higit na nakakatakot ang Diyos. Sapagkat, ang pwedeng gawin ng Diyos, hindi lang patayin ang yung physical na katatayuan, kundi maging yung spiritual dalhin niya. Ang yung kaluluwa dalhin niya sa walang hanggang kapangpamahan. Yun ang punto roon, mga kapatid. Sumala ng sangkap ng isang tunay na pagsisisi, mayroong nagkaroon ka ng takot. At mga kapatid, I believe that the fear is the beginning of true salvation. Fear is the beginning of an awareness of the reality and the presence of God. There is no true salvation without this. Nagkaroon ka ng takot sa Diyos, nagkaroon ka ng takot sa kalalagayan ng iyong kaluluwa, nagkaroon ka ng takot na ang Diyos ay banal at matuwid at ikaw ay nangangalit dahil ikaw ay makasalanan. Yan ang muna. Pangalawa, the confession of sin. Verse 41. Sabi rito, tayo ay
ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat ng kabayaran sa ating mga kasalanan. So, fear leads to confession. Ang pagkatakot ay nauwi sa pag-amin ng kanyang kasalanan. No? Kapag nakita natin ang Diyos, ang kanyang katangian, ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging makatarungan, ang makikita natin sunod ang sarili natin na hindi karapat-dapat sa kanyang dapat. At dito magsisimula na kilalanin mo na ikaw ay hindi pwedeng mag-justify ng iyong sarili. I-realize mo na ikaw ay isang makasalanan na nararapat parusahan doon sa impyerno. Magkakaroon ka ng conviction sa iyong kasalanan at makikita mo, kailangan mo ng biyaya, kailangan mo ng tulong sapagkat ikaw ay makasalanan. At pag nagkaroon ng confession ng isang tao na kanyang pagiging makasalanan, ito rin ang magdadala sa kanya tungo sa pagtingin sa magagawa ng kanyang tagapagligtas. At nais mong pumunta sa ikatlo. So the reaction of fear, the confession of sin, the recognition of Jesus. Verse 41b. Sabi rito, subalit, sabi niya nung tao niya, ang tao ito hindi gumawa ng anumang kasalanan. Yan ang sinabi ng lalaki, di ba? Matapos niya makita, matapos niya matakot, nakita niya ang kanyang sarili, nanganganib sa harapan ng Diyos, inamin niya ang kanyang pagiging makasalanan, tumingin siya kay Jesus at kinilala niya ang katangian ni Jesus. Sabi niya, ang taong ito, kailanman ay hindi gumawa ng mali. In other words, he recognized that Jesus is not like us. Hindi siya katulad natin. Si Jesus ay walang sala. Tayo ay may sala. Tayo, tao na mahina. Si Jesus ay Diyos na nagkakawang tao. Anak ng Diyos. At Diyos mismo. Siya lang ang pag-asa ng bawat isa. Siya lang ang magliligtas sa isang makasalanan. At yan ang kinilala ng lalaking ito. Kung papansinin ninyo, nung kinilala niya kung sino si Jesus, walang anumang bahin ng pagdududa. Kasi kung babalikan lang natin ang ilang mga talata dito sa chapter 23, no? Yung pong eksena doon sa Kalbaryo, punong-puno ng pagdududa yung ibang mga tao. Halimbawa lang, sa verse 35, yung mga rulers, no, yung mga pinuno, anong sinabi nila kay Jesus Christ? Kung siya ang Kristo, verse 35, nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuya man siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristo, ang pinili. Nakita niyo siya, kung siya ang Kristo, ang pinili. Sabi, dudulo. Sabi niya, iniligtas niya ang iba. Pag hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, kung siya ang Kristo. So, kita natin doon sa eksena sa Kalbaryo, may mga salita ng pagdududa. No? Isa pa yan. Sa verse 37, tingnan nyo. At sinabi, ito naman yung mga sundalong Romano, at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo yung sarili. O ngayon, nakapako ka dyan. O, hari ka ng mga Hudyo. Hindi mo iligtas ngayon ang sarili mo. Nakita natin, yung mga pinuno, yung mga soldiers, meron silang pagdududa, yung kasama na isang lalaki doon na nakapako. Ganun din ang kanyang sinabi sa verse 39. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at kami. So, makikita natin doon sa Kristo sa Kalbaryo, makikita natin yung pagdududa ng marami kay Kristo. Nagdududa sila. Yan ba ang tagapagligtas?
magligtas? Yan ba ang hari ng mga Hudyo? Yan ba ang Kristong pinili? Pero kita natin dito sa lalaking ito, walang duda. Plain ang kanyang statement. The statement of confidence. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Kinilala niya kung sino si Jesus. Isang mahalagang sangkap na totoong pagsisisi. Kilala mo si Jesus. Alam mo na siya lang ang tagapagligtas. Siya'y walang sala at siya lang ang tanging alay sa mga makasalanan buhay. Ang ika-apat, so nakita natin, the reaction of fear, the confession of sin, the recognition of Jesus, the petition of mercy in verse 42. Verse 42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang lalaking ito ay isang kriminal. Kaya nga, siya ay pinatulan ng batas ng mga Romano ng panahon na ito. Siya rin ay isang makasalanan, kaya nasa ilalim din siya ng paghatol ng Diyos. Ang kanyang sitwasyon ay hopeless and deserve nothing good, pero ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili kay Jesus. Isang simpleng salita na alalahanin siya ni Jesus. Simple lang yun, di ba? Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Simple lang. Simpleng salita, simpleng kahilingan. Alalahanin mo ako. Simple mga kapatid, di ba? And I can say, it's not just simple, it's beautifully simple. And to some, it may seem too simple, but to be remembered by Jesus is not simple. Yung alalahanin ka ni Jesus, hindi yan simple. Simpleng panalangin, simpleng kahilingan, pero yung alalahanin ka ni Jesus, hindi simple. Ibig sabihin yan, pag inalala ka ni Jesus, it means everything. It means everything. It means forgiveness. It means deliverance from the greatest punishment of all in hell. It means to be with Jesus in paradise forever. It means joy forevermore. Hindi simple yan. Simpleng kaibigan, simpleng salita. Pero hindi simple na alalahanin ka ni Jesus. Sumagot si Jesus sa verse 43. At sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paradise. Alam niyo, yung sagot ni Jesus na yan ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ng kanyang kapangyarihang magligtas. Pangalawa, ng kanyang hangarin magligtas. Di ba? Pero hindi natin pwedeng kalimutan, mga kapatid. Simpleng salita rin niya ng Panginoon, pero malalim ang kahulugan nun. Hindi lang kapangyarihang magligtas, kundi hangarin niyang iligtas ang isang makasalanan. At napakaganda ng kwentong ito, kung tutusin ang ating pagbubulay-bulayan, kung ating babalikan lagi, mga kapatid. Diba? Sapagkat dito makikita natin yung mysterious work of God's grace. Dumating ang kaligtasan sa lalaking ito sa panahon na si Jesus ay nahihirapan. Sa panahon na si Jesus ay tumadaing. Sa panahon na si Jesus ay nakararamdam ng kahinaan. Bakit? Tumalikod ang Ama sa kanya. Napuno ng kadiliman ng kapaligiran. Nakararamdam siya ng kahinaan habang siya nakapako sa krus. Pero sa gitna ng kahinaan ng tagapagligtas ng oras na yun, ang isang makasalanan na tulad niya ay naligtas. Diba? Mayroong power talaga yung cross. Mayroong power. Look at this man. Tingnan natin itong lalaking ito. Noong umaga, siya ay hinatulan ng korte ng mga Romano.
Dahil sa isang kriminal, kaya siya ipinako sa krus. Nung hapon, siya ay tinubos na makasalanan. Natubos siya sa kanyang pagiging makasalanan. Nung gabi, siya ay namatay at kasama niya ang Panginoon sa paraiso sa langit ng Panginoon. In the morning, he was condemned criminal. In the afternoon, he was redeemed sinner. And by the evening, he was glorified. This is the power of the cross. This is the way God saved you and me. Kaya nga, dapat natin siyang purihin, dapat natin siyang luwalhatiin, dapat natin ibigay ang pinakamataas na paglilingkod sa Kanya. No? Bilang mga taong nakakilala ng Jesus. Tulad ng lalaki. Ngayon pong hapon, muli, babalik tayo sa eksena, sa nangyari sa krus. Babalikan natin ang pangyayari yun sa pamamagitan ng Lord. Hindi tayo saksi na doon sa mismong pangyayari sapagkat hindi tayo buhay ng pangyayaring yun. Pero sa tuwing nagkakaroon tayo ng Lord, sabi, parang nasasaksihan natin ang isang pangyayari nangyari. Muling binabalik at binabalik sa atin upang lalong manaliwa sa atin at upang mapalakas ng ating pananampalataya sa atin. Kaya tayo yan. Maraming pong salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salitang ito na napag-ulay namin ngayon pong